is inspired. Mga ka-vlog ko, ha? Sa Alpha Kaparo, ha? O. Bali tayo po ang nag-sponsor ng Optimum Eye Care Program with 116,000 pair of eyeglasses po. What's up mga tropa pips? Isang magandang araw sa inyo. Kahit na tayo naka-quarantine, ay meron isang hulog ng langit na dumating sa ating buhay. At iyan ay si Sir Francis Leo Marcos. Pero merong mga lumalabas na paninira sa kanya sa Facebook. Ating alamin kung isa siyang scammer o philanthropo. Kapag sinearch mo ang pangalan niya sa Facebook at itype mo ang Francis Leo Marcos, ito ang lalabas. Hanapin mo yung mga posts, mga recent posts tungkol sa kanya. At scroll mo lang siya pataas. Then, makikita mo ang mga posts niya. Diyan yung kasal niya sa kanyang asawa. Dinaluhan pa ng mga artista tulad ni Roy Binson. Dinaluhan din ni Bren Chong, ang sinasabing kanyang boss. At habang ini-scroll ko ang kanyang Facebook, sinubukan kong humanap ng mga posts tungkol sa kanya noong mga nakaraang taon. Sa aking paghahanap ay nakita ko na napakaraming nag-share ng kanyang mga live, daming mga pages na nag-share ng kanyang magandang adhikain para sa pagtulong sa mga tao. Habang ako ay nagbo-browse sa Facebook, nakita ko na napakaraming post tungkol sa kanya. Talagang sikat na sikat si Sir Marcos. Then, nakita ko ang post ng isang nagngangalang Jack Gonzalez. At nakalagay doon sa title ay nagpapanggap na isang Marcos at ito ay dated February 10, 2018 pa. Ngayon, pag kinlik mo yung picture na nakasave sa Wikimedia, ang lalabas ay ang picture ni Sir Francis Leo. At ngayon, habang ako ay nagbabasa ng kanyang post, nakasa doon na galit sa isang manloloko sa Mindanao, Pekeng Marcos Francis Leo Marcos. So tinignan ko naman ang post ng Leader News Philippines. Doon nakasaad na si Francis Marcos nilinaw na walang political agenda ang kanyang libreng pamamahagi ng 116,000 eyeglasses. Imagine niyo po yan, napakarami nun, 116,000. At may kausap siya sa telepono. Creating a society o a self-sufficient Filipinos. So, paano po magiging self-sufficient yung Pilipino kung malabo mata? Kung ipamimigay po naman natin ay wheelchair, ilan lamang po ba yung lumpo? Kung ipamimigay po natin bigas, baka kakainin ngayon, bukas gutom na rin. So, kasi po sa isang pamilya, sa isang bahay, sigurado yung nanay, tatay, magsasalamin yan, lolo't lola, magsasalamin yan. So, if they have a better visual, a good vision, so they can produce more than they consume. So, yun po ay pasok po sa ating philosophy na help the society to build a self-sufficient, self-reliant, creative, and productive Filipinos. Marcos Against Poverty Foundation.
Ito po ay ang Volunteers Against Poverty Foundation po. Pwede kayong bumisita sa aming website, www.bapf.org.ph, at yung pong opisina namin sa Australia, bapf-australia.com. Yun naman pong opisina namin sa Downtown Manhattan sa New York, bapf-downtownmanhattan.new York. Okay, meron din po sa Athens, pero subsidiary na lang po yun. Actually, kasama na rin po yun. Para mabigyan sila ng better vision. Kumbaga, sabi ko nga po, I have not come here. At tinignan ko ang mga comments. Magaganda ang mga unang comments. Pero nung medyo malapit na sa may baba, nakita ko ang nakalagay doon ay a philanthropist or a scammer. Yan po. Ngayon, ang daming nakasaad dito ng mga facts about Francis Leo Marcos. At nakalagay doon, ang tunay niyang pangalan ay Norman Mangusin. Nakalagay din doon na hindi siya nagmamay-ari ng anumang property sa Green Meadows. Napakarami pong facts tungkol sa kanya doon. At hindi po natin alam kung iyon ay totoo o hindi. At nakalagay doon ang kanyang biography. Meron ding picture niya na may nakapangalan na Norman Mangusin. At nakalagay ay "This is my real name." At merong isang batang di natin malaman kung siya nga talaga yon, Norman Mangusin, may hawak na gold bar. Meron din doong isang post ng nagngangalang Jolo M. Romualdez na halata naman na galing sa pamilya Marcos, na nililinaw niya na wala siyang kilalang Francis Leo Marcos at hindi related sa pamilya ng mga Marcos, at ang pangalan daw nitong totoo ay Norman Mangusin. Habang ini-scroll ko pa siya pababa ay nakita ko na merong isang request na dating First Lady Imelda Marcos na request to investigate alleged fraudulent persons. At nakalagay doon ang pangalan ni Francis Leo Marcos. At pag in-scroll mo pa ulit pababa ay makikita mo naman ang isang news na merong dalawang nahuli na nagbebenta ng fake gold bar at binilugan yung number ng fake gold bar na binebenta. Ngayon, pag in-scroll mo siya pataas ay makikita mo si Sir Francis Leo Marcos na siguro medyo bata-bata pa siya dyan at may hawak siyang gold bar, pero hindi naman makita ko yung number. Nakalagay lang din yung Sumatra. Hawak niya yung gold bar na ewan natin kung totoo yun o peke. Pro mahirap po tayo, hindi ho tayo pro mayaman. Ako po ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. O gusto nyo ng yabangan? O ayan, hinahamon ko kayo ng yabangan. Pero pagdating natin sa taong bayan, my God, for God's sake, bakit nyo naman ako pinahihirapan pa samantalang pwede naman hong ipasok yung truck dito kanina? At Iyon ang isa sa post niya sa Facebook na talagang napakaraming humanga dahil napakarami niya daw talagang pera. May isang post na nagngangalang Rosa May Zapata na medyo nakaintriga sa akin ng konti. Basahin niyo po. Ito po yung post ng Rosa May Zapata.
Mukhang sa post ni Ate Rosa May ay kilalang kilala niya talaga si Sir Leo. At ang pangalan nga daw talaga nito ay Norman Lorenzo Antonio Mangusin. Paano siya naging anak ni Marcos? Yan ang mga binitiwang salita ni Ate Rosa May Zapata. Ngayon po mabalik tayo sa Facebook ulit sa mga post tungkol kay Sir Francis Leo. Punta tayo sa kanyang FB account. Kitang-kita nyo naman na napakarami niyang live at talagang lahat ay ang adhikain niya ay tumulong sa mga tao. Hindi mababanaag kung siya ay mahirap o mayaman. Pinapakita niya sa kanyang FB account ang mga sumagot sa kanyang challenge na ang mga mayaman ay mag-donate para sa mga mahihirap. Ngayon, tanong ko sa inyo mga netizen, kailangan pa ba na maging mayaman para tumulong? Kailangan pa ba maging sobrang yaman para tumulong? Kailangan pa ba na magsimula ang isang nagpapanggap na mayaman para tumulong? O kailangan pa ba na ang isa talagang super yaman na tao ay pangunahan ang pagtulong para magising ang mga mayayaman na maraming pera na hindi handang tumulong? Para sa aking opinyon, hindi mo na kailangang maging super yaman o napakayaman para ikaw ay tumulong. Dahil kahit na mahirap ka, ay makakatulong ka sa dinaranas natin ngayon na sitwasyon. Salamat na lang tayo at merong isang Sir Francis Leo Marcos na dumating sa ating buhay na handang tumulong, handang isugalan lahat para sa mga Pilipino. Sabihin na nating hindi siya talaga pilantropo at siya ay isang scammer. Ngayon, tatanungin kita, kababayan, kanetizen, magbigay ka nga ng pangalan ng isang Pilipinong mayaman na gumawa ng ginawa ni Sir Francis Leo Marcos. Magbigay ka ng pangalan na tutulong ng walang kapalit na kahit ano. Hindi kaya meron lang destabilization plot tungkol sa pagkatao ni Sir Francis para siya ay hindi mangibabaw ngayon sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil patok na patok ang kanyang pangalan at sikat na sikat siya sa social media. Ang mga nag-post kaya sa Facebook ay isa lamang katotohanan o isang kasinungalingan? Yan ang ating abangan sa mga susunod na kabanata. Pero sa ngayon ay magtulungan muna tayong lahat at huwag na nating questionin ang pagtulong ng iba. Mabuti na lamang at merong ipinadala ni isang Francis Leo Marcos na hindi nagdalawang isip tumulong sa mga tao at hindi siya nagdalawang isip na lumabas ng bahay, hindi niya inisip na siya ay mahahawa o magkakaroon ng sakit. Saludo ko sa iyo, Sir Francis Leo Marcos. Mabuhay ka at sana ay marami pang katulad mo ang magising sa katotohanan na ang yaman ng isang tao ay hindi madadala sa langit. Hindi na importante kung saan ka galing, kung sino ka, kung ano ka man tao. Ang importante ay tumulong ka sa mga tao na hindi mo kilala, hindi mo kaano-ano. Ikaw ang modern Robin Hood ng aming panahon ngayon. Sana po sa ganitong maliit na paraan ay naiparating ko ang aking pagtulong sa inyong advokasya. Ako po ay si Macmac Pablo ay nangangakong pag nakaluwag-duwag ay tutulong para sa Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Idol ko po kayo. Maraming salamat, Sir Francis Leo Marcos. Mag-ingat po kayo at huwag po sana kayong dapuan ng anumang karamdaman. Maraming Pilipino ang nakasalalay sa inyong balikat ngayon panahon na ito. Salamat po.
Lak boss, galingan mo. Ano na yaman? Apo, sa YouTube. Lak, galingan mo boss. What's up mga tropa peeps? Ayan.